Sa kabilang banda si Martin. Ano? Sigaw ni Theo, Scott at Peter. Hey guys, nagdi-date na kami ni Claire. Bawal sabihin to kahit kanino. Claire wants to keep it private, initially. Paliwanag ko sa kanila. Pero paano? Hindi ba't sinabi niya sa akin na wala siyang balak makipag-date? Tanong ni Scott. Oo. Pero nung nagpunta ako sa Athens, hinalikan ko siya. Alam kong may ibig sabihin ang halik na iyon sa aming dalawa. Pagbalik ko, sinubukan kong kumilos ng normal, na parang walang halik na nangyari sa amin. Pero tinanong ako ni Claire kung anong ibig sabihin sa akin na halik na iyon, at hindi ko maitanggi. I'm happy you finally got a girlfriend, and a good one. Napangiti si Scott. Yeah, good for you, buddy. Mukhang mabait na babae si Claire. Tumango si Peter. Alam kong darating ito. I'm so happy for you, man. Niyakap ako ni Theo. Thank you, guys. Anong gusto niyo? Espesyal na kape ni Claire Martinez. Sabay-sabay sabi nila at napangiti ako. Claire, Theo, Scott, Peter, and I want Claire Martinez special coffee. Sabi ko sa intercom. Okay, sagot ni Claire. Sa loob ng 10 minuto, may kumatok sa pinto ng opisina ko. Come in. Pumasok si Claire sa opisina. May matamis na ngiti sa labi. She looked beautiful every day. She is stunning. She was wearing white shirt and light pink pants. She have worn a nude sandals. Pagpasok niya, napangiti ang labi ko. Paanong hindi? Nakakamangha lang siya. Nagdi-date kami. Paano ko hindi magiging masaya tungkol dito? Magandang araw sa lahat. Sabi niya sabay turo sa mga kaibigan ko. Hey Claire, kumusta ka na? Tumayo si Theo para yakapin siya. I'm good. Kumusta ka? Tanong niya na may ngiti sa labi. I guess she feels comfortable with Theo, the most as she have met him more than Scott and Peter. I'm feeling absolutely best as I got to know na nagde-date na kayo ng lalaking ito na si Martin. I know, right? Claire, you said no to me and yes to him. I guess I will just go to attend salvation in the mountains. Nagpakita ng peking pananakit si Scott. Tumawa si Claire. You are such a drama king, Scott. I'm sure. You're going to meet your love of your life pretty soon. Dream on, Claire. Scott and love. Huh? Not happening. Tumawa ako. You shut up. You have got a super amazing girlfriend. Let me find mine now. Sinamaan ako ng tingin ni Scott. Alam kong nagbibiro lang siya. Nagulat din ako. I mean last time, we met you were just his assistant. And now his girlfriend. Sabi ni Peter. Sa kabilang banda si Claire. I thought you were going to keep mom the whole time. And for your knowledge, we met a month ago. Maraming pwedeng mangyari sa isang buwan. Sabi ni Claire sa sassy tone niya kay Peter. I'm stay away from you. You just speak so blunt yet so right. I can't handle you. I pray for you, Martin. Umiiling si Peter. Masanay ka na. You're my boyfriend's close friend. So we'll meet, Peter. Napangiti ako. I wonder how your girlfriend or future wife will handle you. Napatahimik ako. Sabi ko nang hindi nag-iisip pero alam kong nagkamali ako. Naging seryoso silang tatlo. Parang blanko ang mga mukha nila. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Wala akong nabasa kahit isa sa kanila. Namatay ang asawa ko sa panganganak ng anak namin. Hindi rin nakaligtas ang anak namin.
Binasag ni Peter ang katahimikan habang nakatingin sa labas ng bintana sa likod ni Martin. My God, grabe iyon. Tumingin ako kay Martin. Parang maniwala na totoo ito. Ibig kong sabihin, ito ay isang kapuspalad na bagay para kay Peter. Hindi ko man lang maisip. Tumango si Martin. Oh my God, Peter. I'm really very sorry. Sabi ni Claire kay Peter. Hindi ko alam. Sabi ko na nakatingin na may pagsimpatya kay Peter. It's okay. It's been 3 years. I'm trying to move on. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Peter sa akin. At magmo-move on ka na. Ngumiti ako pabalik. Let's live, guys. We have our own companies to run. At tumayo na si Theo. Oo. Isang oras ang schedule ng meeting ko. Sabi ni Scott. Na laging nagbibiruan ay biglang nasa business mode. Nagtatrabaho ka rin. Sinubukan kong tumawa. Oo. Nagtatrabaho ako, Claire. At kunwaring sinamaan niya ako ng tingin. Goodbye, Claire. Sabi ni Peter. At inilagay ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Bye, Peter. See you guys. Bye sa lahat. At kumaway si Martin. Isa-isang lumabas ng opisina ang lahat at naiwan kaming dalawa ni Martin. Niyakap ako ni Martin mula sa likod. Nakatago ang ulo ko sa leeg niya. Inamoy niya ang buhok ko. Kakaiba talaga ang mga kaibigan mo. Sabi ko sa kanya. Yes. Even I sometimes think how did we end up as friends? Like Theo and I. We're together in high school. So it is obvious. But Scott and Peter we met through business. And now we're very close friends. I hope they didn't make you uncomfortable. No, not at all. They're all good guys. Okay, now enough for other talks. Tell me, would you want to have dinner with me tonight? Tanong niya sabay halik sa pisngi ko. In a week of dating Martin Francisco, I have come to know he is a touchy person. Mahilig siyang magpakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap, paghaling, paghaplos sa akin. At nagustuhan ko ito. I don't like to bring my ex back, but he never used to be so warm. Sobrang cold niya. Hindi ko alam kung bakit ako nahulog sa kanya. I would love to. Pero okay lang ba kung ang dinner sa bahay? Pwede naman tayong mag-order ng Chinese food. Ayaw ko lang magbihis o lumabas mamayang gabi. Of course, why not? Sa bahay mo o sa bahay namin? Mas maganda sa akin na lang. Sagot ni Claire. Sige. Let me complete my work. And please call the production team tomorrow morning on urgent basis. I have to have meeting with them. Napakarami ng demand natin. But couple of branches in San Jose have not supplied with products. Sinabi niya. Napatango ako sa kanya. I will be on it. Don't worry. Napangiti akong lumabas sa opisina niya. Claire, halika na. Narinig ko ang boses ni Martin mula sa sala. Pareho kaming nasa bahay ko ayon sa desisyon namin. Umorder kami ng Chinese food. At sa tingin ko ay dumating na ito habang tinatawag niya ako. Naligo ako. At ngayon ay naka-t-shirt at shorts. Sa pinakakomportabling damit sa mundo. Coming. Sabi ko at nagmamadaling lumabas. Pagdating ko sa sala, ay nakita kong inaayos na ng mahal kong boyfriend ang lahat sa hapagkainan. Pagkain, plato, baso, tinidor, alak at kandila. Napakaromantiko. Oh my God, ito ay kahangahangang Martin. Pumikit ako at hinalikan ang labi niya.
Hinawakan niya ako sa baywang at bumulong. Anything for you, my girl. Napahagik-gik ako na parang teenager. Nakababaliw na ang lalaking ito. Umupo kaming dalawa. Nag-serve ako ng noodles. At siya naman nag-serve ng dumplings at soup. Mukhang napakasarap ng lahat. I took the first bite of dumplings. This tastes heavenly. Patikim ako. At kinagat niya ang kalahati ng dumpling ko. Pinaningkitan ko siya ng mata. It's very good taste. Sabi ni Martin. Bakit mo kinuha ang sa akin? Nasa plato mo ang sa iyo. Because it will taste amazing. Only if I eat yours. Naningkit ang kanyang mga mata. Enough for a cheesy talk. Eat now. I nudged his elbow. He shackled. By the way, Claire. Coming this week, I have a meeting with one of the major stakeholders of our company in LA. Assistant is not needed much, but if you want, you can come. You could meet your brother, and we could spend some times together. Mr. Garner? Tinanong ko kay Martin. Oo. Paano mo nalaman? Sagot niya. I know he's one of your major stakeholders of the company, and he is from LA. Matalino. Sagot niya. And yes, I was going to ask you for my leave for a couple of days this week. I have to go to LA anyways. Bakit? Anong meron? Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Coming Thursday is my mom and dad death anniversary. It will be 6 years now. Naluluha kong sabi. Miss na miss ko na sila. Oh my God, Claire. Halika dito. Hinila niya ako sa kandungan niya. Inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko. Nasa magandang lugar na sila at ipinagmamalaki ka nila. Bulong niya at sabay hinalikan ako sa pisngi. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya habang humihikbi. Sana nandito sina mama at papa. Masaya sila siguro nang makilala ka. Sabi ko sa kanya. Sino bang may sabing hindi nila tayo pinapanood mula sa langit? Pinagpapala nila tayo. Alam mo kung paano ako mapangiti. Napangiti ako sa mga luha. It's my obligation, Miss Martinez. Hinaplos niya ang aking mukha. Enough for your sweet talk. Tataba na ako niyan. Biro ko sa kanya. Anong gusto mong gawin? Tanong niya sa akin. Manood na lang tayo siguro ng movie. Anong pelikula ito? And this girl over here will like if her boyfriend will bring her some ice cream. She really craving for it. Medyo madramang sabi ko. You are such a sweet talker. At ang sabi mo patabain kita ng sweet talk. Mapaglarong pinisil ni Martin ang ilong ko. Oo ba, Mr. Francisco? Sinadya kong pinunasan ang pilikmata. How can I say no to such a cute human? Anong flavor? Tanong niya. You are the best. Chocolate chips, please. Tumayo si Martin para tawagan si Mason na driver niya para dalhan kami ng ice cream. Makalipas ang 15 minuto ay tumunog ang doorbell. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinto. Pagbukas ko nakita ko si Mason na may dalang brown na bag, which I assume has our ice creams. Hello, Miss Martinez. Ito na po yung order ninyo. Bagala niyang sabi. Mason, tawagin mo na lang akong Claire. And thank you for this. Gusto mo bang pumasok? No, thank you, Claire. Enjoy your ice cream. And good night. Ngumiti siya. Good night, Mason. Sabi ko sa kanya. Isinara ko ang pinto at naupo sa tabi ni Martin.
na sobrang tutok sa movie na hindi man lang narinig ang doorbell. "Excuse me, Mr. Francisco." Kinaway ko ang kamay ko sa harap ng mata niya. "Yes," tumingin siya sa akin. "Nandito na ang ice cream." "At masyadong tutok ka sa movie," sabi ko sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.